Hi guys! Linis ligpit series pa din tayo for today's video. Susulitin ko nga ang paglilinis at pagliligpit dito sa bahay nila tatay at nanay. At siguradong matagal ko na naman silang may paglilinis at may pagliligpit. Tapos na ako nung nakaraan sa lamesa nila kaya dito naman ako sa bandang lutuan. Sorry na agad sa mga masiselan at may makikita kayong arenola. May arenola nga na nakalagay dyan dahil nga si nanay ko hirap na din magpunta sa CR. Inuna ko na nga munang linisan yung arenola ni nanay. Araw-araw naman yung nililinisan ni nanay ko kaso nga lang ay iba din yung linis niya dahil sa mga hindi po nakakaalam ay mild stroke po si nanay ko. Hindi niya na kasi naigagalaw yung isang kamay niya kaya hindi niya na rin talaga nalilinisan ng maayos. Umiihi lang naman siya dyan pero kaya pa naman niyang magpunta ng CR. Pero pag ihi dyan na lang dahil may kalayuan yung CR namin dito sa bahay. Mild stroke si nanay ko pero hindi pa naman siya alagain. Magse-75 na rin siya sa parating na birthday niya. Pero kaya pa naman niyang magwalis, maghugas ng pinggan at maglaba ng damit nila ni tatay. Pero syempre iba na rin talaga ang kilos pag may mild stroke na. Lalo na at ang naapektuhan kay nanay ko ay yung isang kamay niya tapos medyo pilay din siya maglakad. Pero sa totoo lang ayaw na ayaw niyang pinapakialaman namin yung arenola niya. Kaya pa naman niya daw linisin at hindi pa naman daw siya lumpo. Kahit mga labahin ay hindi pa niya pinapaubaya dahil may washing naman si ate ko pero siya pa din ang naglalaba siya araw-araw. Sorry na agad sa mga masiselan at madidirihin. Hindi nakakaaya-aya ang itsura ng arenola ni nanay dahil may kalumahan na rin at araw-araw niya din talaga ginagamit. Binabad ko nga muna ng Lysol ng kahit paano ay mag-fade yung mga ibang mancha. Naubusan din kasi sila ng Zonrox kaya Lysol na lang. So ayan guys, ganyan kalayo yung CR dito sa bahay namin. Kinuha ko nga yung palinis sa bowl at yun muna ang ikukuskus ko sa loob ng arenola ni nanay. Sa susunod nga ipapalitan ko na rin yung arenola ni nanay. Pero gusto ko yung bibilhin ko yung portable toilet arenola na. Tapos yung medyo mahal na para matagal masira. Hirap na din kasi siyang tumayo dyan kaya kailangan yung medyo mas mataas na arenola na talaga sa kanya. Kaya bagay na bagay sa kanya yung portable toilet. Pinag-iipunan ko pa nga at sana swertehin ako sa mga susunod na sahod ko para maibili ko na si nanay ko. At sana makatanggap ako ng medyo malaki-laking blessing para maibili ko na siya. Medyo mahal din kasi yung nagustuhan kong bilihin na portable toilet nila. Gusto ko kasi yung matibay na tapos set na siya. So ayan, pagkatapos ko ang linisin ay binabad ko ulit. Bumalik nga ako dito sa lutuan nila at lilinisin ko rin. Kahoy pa din naman sila mas madalas na magluto kahit may gasol na sila. Nagpapakulo nga lang sila ng tubig sa gasol at pinagpapainitan nila ng ulam. Nagluluto man sila sa gasol pero yung madali lang lutuin para hindi magastos. So ayan guys, ipapakita ko sa inyo yung mga antigo naming gamit. Diyos mio. Sa timbang gutay-gutay na nga ayan nilalagay ni nanay yung gasera pag nagsisindi siya. Tapos nung timba ay para hindi mamatay yung apoy nung gasera. Pinagtatanggal ko nga muna lahat ng nakapatong na gamit dyan sa lutuan nila para mabawasan ng alikabok at wawalisan ko. So ayan, kitang-kita nyo naman yung mga antigo naming gamit. Charis. Pati ang timba na pinaglalagyan ng abo ni nanay ko, Diyos mio, napakatagal na yung timba na yan. Nagkaisip nga ako ay meron na yan hanggang ngayon ginagamit pa din. Ayaw pa din itapon kahit mukha ng ewan. Tignan nyo naman yung walis na yan, sukong-suko na sa buhay pero ayaw pa isuko ni nanay. Diyos mio. Pinagtatanggal ko nga yung mga nakalagay sa ilalim ng mga abuwot at baka tirahan ng ahas. Yang ilalim na yan ay tambakan ng mga kahoy kaso nga lang ay hindi pa nakapaglagay si tatay, mga nakasako pa. Nagsisimula na nga mag-ipon ng kahoy si tatay dahil malapit ng magtag-ulan. Pati ang pitsil na yan ay buhay pa. Diyos mio, napakatagal na yan. Nang matanggal ko na nga lahat ng abubot sa ilalim ay nagwalis-walis ako ng kaunti para mabawasan naman yung mga agiw at alikabok. Konting-konti na nga lang ay malapit ng maging haunted house tong lutuan nila. Buti na nga lang matagal-tagal ang bakasyon ng mga estudyante ngayon kaya maaluan akong makakapaglinis dito sa bahay nila tatay. Yang lutuan nga namin na yan ay pinasadya pa ni tatay. Napakabilis na kasi masira at mabasag yung nabibiling lutuan ng kahoy sa palengke. Tignan nyo naman yung planggana na lagayan nila ng bigas. Diyos mio, gusto ko nang itapon pero nagagalit si nanay ko. Nasiribi pa nga daw yung planggana na yan or sa Tagalog is magagamit pa. Nilalagyan kasi nila yan ng tubig tapos dyan nila nilalagay yung lagayan nila ng bigas para hindi puntahan ng langgam. So ayan, pagkatapos ko ang linisan yung lutuan nila, isa-isa ko ding binalik yung mga gamit nila at abubot at baka hanapin sa akin. Winalis ko na nga rin yung naikalat kong mga dumi at mga alikabok sa sahig. Basang-basa na nga ako ng pawis dyan dahil napakainit dito sa Pangasinan ay apo makapaksat. Sa susunod na araw ay susunod ko namang kuskusin yung sahig nila dahil napakakapal na ng putik. Nilayo ko nga muna saglit yung mga nakasako-sakong kahoy dahil kukuskusin ko yung bandang pinaglalagyan ng arenola ni nanay. Nangitim na kasi yung sahig at hindi nakaaya-aya tignan dahil hindi naman talaga maiiwasan na hindi mabasa dyan. Lalagyan ko na nga lang muna ng powder at Lysol dahil nga walang Zonrox. Kahit nga anong kuskus ko ay ayaw pumuti ng sahig. Uulitin ko na nga lang sa susunod na araw at bibili muna ako ng Zonrox para mas matanggal yung dumi at yung pagkaitim. Inulit ko na nga lang lagyan ng powder at Lysol at kinuskus ko ulit para kahit paano ay malinisan. Pagkatapos ko ang kuskusin ng kuskusin ay binanlawan ko na para matanggal yung bula ng sabon. Yun lang muna guys for today's video at sana nakarating kayo hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan nyo tong video na to ay pa-like and share naman, pa-follow na din. Yun na guys for today's video. At yan, Matt. Bye-bye!